Chapter 7. Iha, di ba mas maganda to dito? Nagtatalo ang biyanan niyang babae at lalaki kung saan ilalagay ang mga indoor plants na dinala ng mga ito galing pa ng Cebu. Regalo daw ito ng kanyang mga biyanan sa kanilang bagong renovated na bahay. Inunti-unti ni Rona ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Dati itong kinaalan na ipinamana ng mga magulang. Mabuti na lang at si Alan ang sumagot. Ayaw ni Rona na mapahindian kahit na sino sa dalawa. Ma, pa, masyado hong tatamaan niya ng araw sa gawi dyan. Mabuti ho kung dito na lang natin ilagay, sabi ni Alan. Natahimik ang dalawang matanda at medyo napahiya sa kanya. Ma, yung kitchen namin, hindi ko alam kung anong kulay ng curtain ang dapat kong bilhin. Konsulta niya sa matandang babae. Nabuhayan ito ng loob, ngumiti at nauna pa sa kanyang pumunta ng kitchen. Pa, dyan naman sa aming mini library, ano ho kaya ang magandang gawin? Ipapasok ko ho kasi yung computer table ko. Masayang nagbigay ng suggestion ang kanyang biyanan na lalaki. Matagal nang nakuha ni Rona ang loob ng kanyang mga biyanan. Itinuturing na rin niya kasi ang mga ito na tunay na niyang mga magulang. Ang nangyayari pa ngayon, kung minsan ay mas kumikiling pa sa kanya ang mga magulang ni Alan. Kailan naman kayo ni Alan pupunta sa probinsya? Baka naman kung may sakit na kami ng papa nyo at saka kayo pupunta. Nag-aayos siya ng iba pa nilang pasalubong galing Cebu. Ma, wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Niyakap ni Rona ang biyanan na babae. Alam niyang kailangan lang nito ang paglalambing. Iha, don't worry. Kung ayaw nilang pumunta sa atin, tayo ang pupunta sa kanila. Tumawa ng malakas ang papa ni Alan. Nahawa na rin silang lahat sa napakalutong nitong pagtawa. Tahimik na tahimik sa loob ng kwarto ng opisina ni Rona. Madidinig lang dito ang panayad na ingay ng aircon. Tumunog ang maliit na chime sa mga pinto at pumasok si Jan. Jan, nagulat naman ako sa'yo. Ang akala ko'y si boss na. Napadiretso ng upo si Rona. Nagpapahinga sana siya bago dumating si Jan. Nakakaidlip pa lang siya ng kaunti pagkatapos ng lunch break nila. Bad time? Tanong agad ni Jan. Don't be silly. Come in. Pumasok si Jan at umupo sa silya sa harap ng kanyang mesa. Oh, bakit ang haba ng mukha mo? Tanong ni Rona kay Jan. Nagkibit balikat lang ito. Nararamdaman niyang may hindi magandang nangyayari sa kalooban ni Jan. Ano? Kilala na kita, Jan. Sige na, tell me. Kapag ganyan na emote ka, siguradong may problema. Sabi pa niya. Biglang may naisip si Rona. Natigilan siya. Napadiretso siya ng upo at bahagyang umingit ang silyang inuupuan. Naisip niyang baka tungkol sa trabahong ginawa nila ni Jan. May proyekto na naman kasi silang pinagsasamahan. Tumaas ang boses ni Rona. Jan, may problema ba sa ipinasa nating project proposal kay Sir? Pigil ang hininga niyang naghintay sa isasagot ni Jan. Hindi. Ngumiti lang ang lalaki. Tuloy pa rin ang katahimikan nito. Nakatuon sa hawak-hawak na lapis ang mga mata. Waring sinusuri iyon na parabang napaka-importanteng bagay. Bakit nga hindi ma-explica yung mukha mo? Kasi, tumigil na naman ito. Naku, if you're not going to say anything, ang mabuti pa ay lumabas ka na lang ng opisina ko. Napatingin sa kanya si Jan at pumormang aalis na nga. Jan, ano ba talaga ang problema?
Malumani na ang boses niya. Tumayo ito at tumalikod kay Rona. Break na kami ni Ann. Napailing na lang si Rona. Alam niyang walang nagtatagal na girlfriend ang kaibigan. So, what else is new? Salamat sa pagdamay mo. Naku naman, Jan, wala ka bang napapansin? Pare-pareho silang lahat. Pinaglalaruan lang nila ang puso mo. Stop being melodramatic. Totoo naman, they all say that they love me, pero within their conditions. Pinagmamasdan ni Rona ang kaibigan habang nagsasalita ito. Minsan sa mga sinasabi ni Jan, hindi na niya maintindihan ang kaibigan. Parang walang kinapupuntahan ang mga hinaing nito. Jan, look! Pinilit niyang paliwanagan ang kaibigan. Ang mabuti siguro ay mag-off ka muna today. You need rest. Huwag mo munang intindihin niyang mga girlfriends mo. They are taking too much of you. Mabuti pa, mag-rest ka na lang muna. Awang-awa siya sa kaibigan. Nakaupo si Jan at nakayuko. Aakalain mong natutulog na ito dahil walang kakilos-kilos. No, I have a better idea. Ang mabuti pa, lumabas na lang tayo mamaya after office hours, like we used to do. Gustong samahan ni Rona ang binata, pero hindi niya pwedeng pagbigyan ito. Alam mo naman na hindi na pwede sa akin yan. May pamilya na ako. Tumango lang si Jan. Nalulungkot siya para sa kaibigan. Gusto niyang maipakita rito ang kanyang pagdamay. Pero limitado na ang kanyang galaw ngayong may asawa at anak na siya. Kailangan makaisip siya ng paraan para matulungan ang kaibigan. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin mamayang pag-uwi at dun ka na lang mag-dinner sa bahay. I am sure na magugustuhan mo si Alan at ang aming little angel. Tiningnan siya ng matagal ni Jan. Baka sa mukha nito ang kulo ng pag-iisip. Sa susunod na lang siguro. Sige na, it will be a wonderful change for you. Pero kahit anong pilit ni Rona ay wala siyang nagawa. Nalungkot siya sa mga nangyayari sa kanilang pagkakaibigan. Sa Friday, pwede ba akong sumama sa inyo? Biglang sinabi ni Jan. Para makapaghanda ka sa pagpunta ko, baka kung ano-ano lang ang ipakain mo sa akin eh. Pagbibiro pa nito. Anong gusto mong iluto ko sa'yo? Nothing fancy. Mag-aadobo ko. Di ba paborito mo yon? Sigurado bang pwedeng makain yan? You'll be surprised with my cooking now. Hindi katulad noon, luto lang ng mami ko ang kilala mo. Oo nga, namimiss ko na nga ang luto ng mami mo. Okay lang kaya na makikain ako doon kahit wala ka na? Nagbibiro na ito. I know, tatawagan ko na lang ang daddy mo para makipaglaro ng chess. And of course, iimbitahan na nila ako para doon mag-dinner. Aha, yan pala ang paraan mo kahit nun pa. Tukso niya kay Jan. Tatawagan ko si na mami para masabihan ng style mo. Nahalata niya na medyo magaan na ang pakiramdam ni Jan. Natuwa siya na kaya pa rin niyang gawin iyon sa kaibigan. Sige, babalik na ako sa kwarto ko at baka kung ano pa ang maibunyag ko rito. Sige, sa Friday, no excuses. Nabuhay ang loob ni Rona. Gusto rin niyang makasama si Jan liban sa opisina. Hinahanap-hanap din niya ang mga fun time nila ni Jan. Naisip din niya na simula nung mag-asawa na siya, kinalimutan na niya halos ang pagiging magkaibigan nila. Nasa harap sila ng dinner table. Nagluto si Rona. Pinaghandaan niya talaga ang pagdating ni Jan. Ayaw niyang mapahiya sa kaibigan. Aba, Rona, marunong ka nang magluto ngayon ha. Masarap.
Tumango-tango si Jan habang nilalasahan ang kinakain. At higit sa lahat, edible. Nagtawanan ang lahat sa komentong yun ni Jan. Hindi ba bisita ka lang dito? Hindi ba ako ang nag-imbita sa'yo? Sarcastic na tanong ni Rona kay Jan. Lalong lumakas ang tawanan. Alam mo, totoo yung obserbasyon mong yan. Ilang buwan din akong nagdildil ng delata, or else ako na lang ang nagluluto. Pagbibiro rin ni Alan. Hindi naman, marunong naman akong magsaing at mag-boil ng eggs at magprito ng hotdog. Pagmamalaki pa ni Rona. Natutuwa siya dahil mukhang nagkasundo sina Alan at Jan. Kung sa bagay, pareho mabait ang dalawa. Mukhang suplado nga lang ang asawa niya at tahimik. Hindi katulad ni Jan na karinyoso at kengkoy. Pagkatapos nilang mag-dinner, inilabas ng yaya ang kanilang anak. Yan ang baby ko. Buong lugod na inaabot ni Rona ang kanilang baby sa yaya. Oh, hindi ba? Magkamukha kaming dalawa? Nilalaro naman ni Alan ang kamay ng bata. Hinarap ni Rona ang anak ni Jan. Darling, that's Tito Jan. Hindi ba natatapos magsalita si Rona, sumama na agad ang bata rito. Bilib talaga ako sa galing mo sa babae. Pati ang baby ko lumalapit agad sa'yo. Pabirong sabi ni Rona. Kinuha ni Jan ang bata. Nakataas pa ang dalawang kamay nito sa pagsama rito. Hello, Angela. Hello. Para kang Ronalet. Tuwang-tuwa nitong kinakausap ang bata. Bihira yan. Usually, masungit ang batang yan at hindi sumasama kahit kanino. Pagsang-ayon ni Alan. Well, you can have it all. Maaring namana ng bata ang beauty ko, pero namana naman ito ang kasungitan ng daddy niya. Lambing niya sa asawa at hinawakan niya ang kamay nito. Ngiti lang ang ikinanti ni Alan. Mukhang nagkakasundo rin si Jan at si Angela. Siguro ay tuwang-tuwa ang bata sa mukha ni Jan dahil gusto nitong lapirutin. Katulad din ng mami, biling-bili din ni Angela ang mga antics ni Jan. Tawa ito ng tawa. Wiling-wili si Jan sa pakikipaglaro sa bata. Karga pa rin nito ang bata nang bigla na lang itong tumigil sa kagagalaw. Attention, Mami, Daddy. Anong ginagawa kapag umiinit ang diapers ni Angela? Tanong ni Jan. Napatingin ang mag-asawa dito at kinuha agad ang bata. Naku, Jan, mukhang nabinyagan ka ni Angela. Tinapik ni Alan ang shoulders ni Jan. Medyo nabasa ka pala. Buti pa sumunod ka sa akin para makapagpalit. Hindi, okay lang yan. Magpapaalam na rin ako para makapagpahinga na rin kayo. Sabat ni Jan. Mamaya ka na umuwi. Total Friday naman ngayon. Sabi ni Rona. Hindi na. Sige, tutuloy na ako. Pwede naman sigurong bumalik. Biro pa ni Jan. You are always welcome here, Jan. Pag-uusapan pa natin yung naisip mong negosyo pagdating ng panahon. Paanyaya ni Alan dito. Oo ba? Kaya lang, baka hindi ko kaya ang consultation fee mo. Sagot ni Jan. Tumawa lang si Alan. Nag-ayos na si Jan. Formang paalis na. Sige, hindi ka mapigilan eh. Sabat ni Rona. Inihatid ng mag-anak si Jan sa labas ng bahay. Baka pagdating ng panahon, itinataboy na ninyo ko ha? Pahabol ni Jan. Nagtawanan lang sila sa komentong yun ni Jan. Darling, say goodbye to Tito Jan. At ikinaway niya ang kamay ng bata. Hinalikan ito ni Jan bago umalis. Bye, Angela. I see you.
at parang bata ring kumaway ito sa baby. Hinalikan pa nito si Angela bago umalis.